As a teacher, siguro yung isa ka sa mga agent of change. At the same time, ikaw po yung maging peace educator natin. Magdala na po sa kanila sa paano natin ipakilala sa kanila. Ano bang tinatawag nating pagmamahal sa ating kapwa. Kasi ang ISP it is focused on edukasyon sa pagpapakatao. Kaya nga sabi nga nila, mas madali maging tao, mahirap magpapakatao. Pagkatao mo talaga, nahubog talaga dito sa ASP subject mo. Lalo na yung CS Lit toolkit natin, sir. Maganda yung content niya, saka yung mga activities niya, nakaka-catch talaga ng attention ng mga bata, saka yung mga audio dramas, yun talaga, nag-enjoy talaga sila doon. Actually, with that extremism, mas gusto ko siya, sir, na nasali talaga sa education because with this type of students we have nowadays, lalo na sa ganitong setting namin na public school, and then most of these students are coming from the less fortunate families na talagang kung nafe-feel ko talaga ito during the time of the SAIDs. Nung nabasa ko po, first time ko lang pong nabasa at narinig ang salitang violent extremism. Ang reaction ko po, sabi ko, talaga po bang may ganito? So actually, the concept of PVA, it is very helpful, okay? So as teacher, kasi through that particular seminar, natutunan namin at the same time na-share namin yan sa mga bata, which is very prone nowadays, yung PVA, especially dito rin sa aming barangay, there are some mga issues, okay, about recruitment. So through that platform, okay, we as a teacher, as a tool or as a bridge for the learners. So, na-integrate namin yan sa mga bata. Nakatulong po sa akin yun kasi lahat po ng binibigay sa amin ni Ma'am na module ay may mga malalim na kahulugan. Kaya nakatulong po sa akin yung module, mga topics namin sa ISP. Tulad po dito, di ba? Maraming namamatay. Nag-aanoan po sila dito na minsan tulog ka, tapos bigla-bigla ka na lang may maririnig na mga malalakas na putok tulad ng M79 po. Sa lugar po namin, parang naging normal na po yung mga ganyang klaseng pangyayari po, yung mga violence po. Pero dapat hindi po talaga siya maging normal kasi delikado po yung mga ganyang gawain. Pwede naman pong mapag-usapan in a peaceful way. We need to integrate the idea of violent extremism into the reality. Kasi baka isipin nila in the context lang yung violent extremism. Baka isipin po ng estudyante namin na haka-haka lang to, no? So they are used sa ideas na violent extremism in terms of the terms, but they are aware of what happening doon sa idea na yon. Kaya maganda talaga yung epekto ng integration ng violent extremism into the subject of ESP and other related subject, especially in aral pan o social studies na subject. Nalaman ko po doon yung mga iba po. Halimbawa po nito ay yung paano igagalang ang desisyon o opinion ng ibang tao at saka kung paano i-prevent ang violent extremism kung saan madaling ma-impluensyahan ang mga kabataan. But because of this lesson, pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kilos at pasya, I was given a better chance to fully understand why we should critically think about our actions before doing them and should put in mind the possible bad things they may cause or the consequences of them. Ang hindi ko malilimutan ay ang pag-unawa sa dignidad ng isang tao. Sa araling ito, nalaman ko ang lahat ng tao, anuman ang kanilang lahi, kultura o kahit kasarian, ay may pantay-pantay na karapatan na dapat igalang. Ang akala ko lang Muslim lang talaga ang maaring manirahan dito sa lugar na ito. Ang karamihan dito Muslim. Yun din yung challenge sa amin na bilang isang teacher na parang
masabi namin na kailangan tutukan to siya, i-implement kasi malaki naman po talaga yung impact niya or naitulong niya sa mga learners. Tapos yung mga sa reactions nila na kumbaga since hindi naman daw sila mga bata, may sarili daw silang pag-iisip na hindi daw dapat yun nga magpadalos-dalos sa decision na kung may mag-invite sa'yo na mag-offer ng pera, di ba po andun sa drama, tapos mag-invite sa'yo na ganito, may 20,000 ka, magsali ka lang sa grupo. Sa lesson 1 namin, doon sa audio drama na si Basio, ginawa ko sa kanila is, ang ginawa ko, European sila. So mag-portray sila ng karakter based on the audio drama. So sa na-observe ko pala, mas lalo silang naging lively. At saka yung excitement sa mga mata nila, at saka yung halimbawa, tatanungin nila ko, ma'am, kailan tayo ulit mag-meet? Para po sa akin, mas madali yung kapag nagbibigay ng maraming halimbawa yung teacher para yung mga student mas lalong pumasok sa kanilang mga utak na to say, pero totoo po, pag maraming halimbawa yung teacher, mas madaling ma-absorb yung pinatuturo sa mga student nila. Napag-aralan ko yung violent extremism sa CS Leaf Toolkit at nagamit ko ito sa seminar namin sa Bangsamoro Youth Commission at mas lalong nadagdagan pa yung kaalaman ko sa violent extremism nung sumali ako sa seminar na iyon. Hindi sa personal experience ko din, nakikita ko sa mga bata na they are very interested po na makinig. Kasi nga po, masyadong napapanahon po yung mga topics po nandyan po sa ating CS Leaf. The changes of the behavior is a constant, no? Hindi siya outright. That time nga gin-introduce ko yung topic with the integration with the ASP, because it is a process, no? We cannot determine outright in a day, in a week, in a month, or as long as I'm happy doon sa perception nga pwede siya ma-integrate nga mag-change doon sa ilang pananaw sa buhay.